Tinawagan ni Ramon si Marites pero wala itong sagot. Hindi na niya mapigilan ang pag-aalala. Kaya nang sa wakas ay sumagot si Marites, agad siyang nagtanong kung ano ang nangyayari. Sa pagitan ng hikbi, inamin ni Marites na hindi na niya kaya ang ginagawa ni Rigor. Paulit-ulit siyang ikinukulong sa kwarto. Hindi na napigilan ni Ramon ang galit. Sinabihan niya si Marites na huwag nang mag-alala at susunduin na niya ito kaagad. Pagkababa ng tawag, agad gumawa ng paraan si Marites. Sa pagkakataong wala si Rigor sa paligid, dahan-dahan siyang lumabas sa bintana ng kwarto at tumakas. Ngunit bago pa siya makalayo, nakita siya ni Atty. Vera na agad tumawag kay David para habulin ito. Sa kabutihang palad, nakaabot si Marites sa labas ng bahay at saktong dumating si Ramon. Agad siyang niyakap nito, mahigpit, puno ng pag-aalala. Pero hindi pa natatapos ang tensyon, biglang sumulpot si David. Nang makita ito ni Ramon, mabilis itong bumunot ng baril at pinaputukan. Sunod-sunod ang putok ni Ramon. Si David, bagamat nagulat, ay nakaiwas at agad tumakbo palayo. Hindi rin siya tinigilan ni Ramon. Patuloy itong humabol habang hawak pa rin ang baril. Puno ng galit at determinasyon na panagutin ang taong nagpasakit sa kanya. Nagpatuloy ang habulan sa makikitid na daanan. Nauubos na ang bala ni David at nauubos na rin ang kanyang oras hanggang sa maipit siya sa saradong kanto. Wala na siyang matakbuhan. Hinablot siya ni Ramon at pinadapa. Tinutukan siya ng baril, mata sa mata, galit sa galit. Walang ibang narinig kundi ang pagmamakaawa ni David habang nanginginig ito sa takot. Habang nagaganap ang tensyon kina Ramon, si Tanggol naman ay nasa panganib pa rin. Hawak pa rin siya ni Fatima sa loob ng sasakyan. Sinubukan ni Tanggol makiusap, inalok ang kanyang sasakyan para sa kanyang kalayaan. Pero nanatiling matigas si Fatima. Ayaw niya ng pakiusap, gusto niya ng resulta. Inutusan ni Fatima si Tanggol na ihinto ang sasakyan. Ngunit tumanggi ito, kaya binunot niya ang baril at itinapat sa kanya. Pero hindi pa rin tumigil si Tanggol. Dahil dito, nawalan ng pasensya si Fatima. Hinampas niya si Tanggol sa ulo gamit ang baril hanggang sa mawalan ito ng malay. Huminto ang sasakyan sa gitna ng kalsada. Nanlaki ang mata ni Fatima sa takot. Hindi niya akalaing mapapalala pa ang sitwasyon. Maya-maya, may mga pulis na lumapit sa nakaparadang sasakyan. Nataranta si Fatima, pinaharurot ang sasakyan at tinakasan ng lugar. Naghabulan sa kalsada. Tinangka ni Fatima na iwasan ng mga pulis pero patuloy silang sumusunod. Pilit niyang pinapabilis ang takbo ng sasakyan. Pero sa dami ng humahabol, hindi na niya alam kung saan pupunta. Tarantang-taranta na siya habang nagkakagulo sa kalsada. Habang patuloy na lumalalim ang mga tensyon sa pagitan ng magkakakampi at magkaaway, unti-unti na ring naglalantad ng tunay na kulay ang bawat karakter. Sa pagligtas ni Ramon kay Marites, kitang-kita ang kanyang paninindigan. Hindi na siya magdadalawang isip ipaglaban ang taong mahalaga sa kanya, kahit kapalit ay gulo. Sa kabilang banda, si Fatima naman ay nalugmok sa desperasyon. At sa isang iglap, ang simpleng layunin niyang makahanap ng tulong ay nauwi sa mas malalim na gulo. Habang naghahabol si David para sa kanyang sariling kaligtasan, at si Tanggol naman ay naipit sa panganib, mas lumilinaw na ang bawat galaw ng mga karakter ay may kapalit. At ang bawat desisyon ay magdadala sa kanila sa punto ng walang balikan. Sa mga susunod na kaganapan, isang tanong ang bumabalot. Sino pa ba ang dapat pagkatiwalaan at hanggang saan ang kayang gawin para sa pamilya, hustisya o paglalaban ng sarili? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood